Si Ken Yusoto ay isang ordinaryong estudyante na minsang ding nangarap ng kakaibang buhay. Isang araw nang pauwi na sana siya ay nagtaka siya dahil wala na sa lagayan ng kanyang payong. Bagamat may isa pang payong dito ay hindi niya kaya na kunin ang hindi naman niya pagmamay-ari. Napasabi na lang siya na kung may taglay na mahika lang sana siya ay hindi na sana siya mahihirapan. Ilang sandali lang ay dumating dito ang Student Council President na si Suzune. Naisip kagad nito na wala siyang magamit na payong at ayaw nito na paalisin siya habang malakas pa ang ulan. Biglang dumating dito ang Student Council Vice President na si Kazuki at nagpa siya na ipahiram na lang kay Ken ang extra nitong payong. Kahit na magkaklase silang dalawa ay nagtaka pa din si Ken na alam nito ang kanyang pangalan dahil ni minsan ay hindi pa sila nagkakausap. Naisip ni Suzune na magsabay-sabay na lang silang umuwi kaya napasabi na lang si Ken na baka mainggit sa kanya ang ibang estudyante. Ito ay dahil parehong sikat ang mga ito sa kanilang eskwelahan. Habang nasa daan na sila ay natanong ni Ken ang mga ito kung magkasintahan ba sila. Kagad naman itong itinanggi ng dalawa pero hindi na sila nagtaka sa tanong niya dahil alam nila na marami na ding nag-iisip na magkasintahan sila. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa mapag-usapan nila ang kanilang mga plano sakali mang makapagtapos na sila ng high school. Dito na nalaman nila Ken na wala pa palang naiisip na plano si Suzune kahit na huling taon niya na sa high school. Katwiran ni Suzune na dahil siguro natatapos niya umano kagad ang mga gusto niyang gawin. Kaya minsan ay naiisip niya tuloy na hindi siya nababagay kung nasaan man siya ngayon at kaagad namang naintindihan ni Ken ang kanyang nararamdaman. Bigla silang nakarinig ng tunog ng kampana kaya napahinto sila. Nagtaka si Ken dahil wala naman siyang naririnig na kahit ano. Pagkalapit niya sa mga ito ay dito na may biglang lumitaw na magic circle. Naisip niya kagad na baka isa itong gate patungo sa ibang mundo. Pero ang ikinagulat niya ay matagal na din palang gusto ni Suzune na makakita ng mahika, mga halimaw at mga heroes at katapos ay dito na siya nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa isang palasyo na sila kaharap ang hari. Dahil dito ay mas lalo lang nasabik si Suzune sa kalagayan nila. Nagpakilala sa kanila ang hari na si King Lloyd at nasa kaharian umano sila ng Linger. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na ipinaalam sa kanila na isinoman umano sila para magsilbing heroes ng kaharian. 2 taon na ang nakakaraan nang magsimulang umatake sa kanilang kaharian ng Demon Lord at mga alagad nito. Bagamat nagawa nila itong mapigilan ay siguradong aatake muli ang mga ito. Kaya wala na silang ibang maisip na paraan kundi isagawa ang ipinagbabawal na ritual at ito ay ang hero summoning. Sa kabila ng paliwanag ng hari ay hindi pa din sumang-ayon sa kanya si Kazuki. Gusto sana ni Kazuki na ibalik sila sa kanilang mundo ngunit ayon sa hari ay hindi umano nila ito magagawa sapagkat gumagana lang ang hero summoning sa isang direksyon lamang. Nang lalapit na sana si Kazuki sa hari ay dito na siya tinutukan ng mga kawal. Kaya kumilos na si Ken para pakalmayin si Kazuki at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Lumapit sa kanila ang hari para makiusap na tulungan muna sa ngayon ang kanilang kaharian at nangako din ito na maghahanap ng paraan sa hinaharap kung paano sila maibabalik sa kanilang mundo. Naitanong ni Suzune kung bakit sila ang mga napili kahit wala namang impormasyon ng kaharian sa kanila. Dito na ipinaliwanag ni Welsi ang lahat at dahil nakarinig umano sila ng tunog ng kampana ay indikasyon lang ito na mga hero sila. Dahil dito ay naalala nila na walang narinig na tunog si Ken kaya kaagad na napagtanto ni Ken na nadamay lang pala siya. Dinala sila ni Welsi sa ibang silid para alamin ang kanilang magical abilities. Naunang sumubok si Suzune at kulay dilaw ang lumabas senyales na may thunder magic siya. Sunod na sumubok si Kazuki at kulay puti naman ang lumabas na liwanag. Ibig sabihin ay isa itong light magic at may kakayahan na kontrahin ang kapangyarihan ng mga demons. Nang si Ken na ang sumubok ay kulay berde ang lumabas na liwanag dahilan para mataranta si Welsi at kaagad siyang hinila nito para dalhin sa hari. Nagulat din ang hari at ang iba matapos nila itong malaman dahil napakabihira pala ang may ganitong klase na mahika. Kaagad silang nagplano kung saan ilalagay si Ken para masigurado ang kanyang kaligtasan. Ayaw nila na malaman ni Rose ang tungkol kay Ken kaya nagulat na lang sila nang biglang dumating dito si Rose. Ito ang captain ng Kingdom's Rescue Team at gusto nito na malaman kung ano ang naging resulta sa summoning ritual. Para hindi nito malaman ang tungkol kay Ken ay pinagpilitan ng hari na isa lang ordinaryo si Ken. Gagabayan na sana ito ni Welsi patungo sa kinaroroonan nila Kazuki nang matanong ni Ken sa hari kung ano ang ibig sabihin ng kulay berde. Dahil dito ay nalaman tuloy ni Rose ang kanyang magical ability. Bago pa siya mahawakan ni Rose ay mabilis na kumilos si Welsi para itakas siya. Kahit nagawa niya na makalabas ng palasyo ay ginamit naman ni Rose ang bilis nito para maabutan siya. Wala nang nagawa pa ang hari at nangako naman si Rose na gagawin niya umanong ganap na hilang magic user si Ken. Dinala nito si Ken sa base ng rescue team at ipinaalam na lang ni Welsi kina Kazuki ang mga nangyari.
Matapos malaman ni Ken na isa siyang healing magic user ay ipinakilala na din sa kanya ang iba pang miyembro ng rescue team. Bagamat nabibilang ang mga ito sa rescue team ay nilinaw ni Rose na hindi sila mga healing magic users. Pero may dalawa pa silang miyembro ng mga healing magic user at nagtatrabaho ang mga ito sa Castle Town. Kinabukasan ng umaga ay binisita si Ken nila Kazuki dahil nag-aalala ang mga ito. Kahit na maayos ang kalagayan ni Ken ay bigla naman niyang naalala na sa ilalim pala siya sa pagsasanay kay Rose. Gayunpaman ay gagawin niya pa din ang lahat na makakaya niya para sa oras ng labanan ay may maitutulong siya kina Kazuki. Dahil sa ipinapakitang determinasyon niya ay nagpa siya na si Kazuki na tanggapin ang kanilang sitwasyon at gagawin din umano niya ang lahat sa mundong ito. Pagkaalis nila ay binigyan si Kenny Rose ng journal dahil dito niya umano isusulat lahat ang tungkol sa kanyang training at ang mga nararamdaman niya. Katapos nilang mag-almusal ay kaagad din silang nag-umpisa sa pagsasanay. Matapos niyang matutunan ang tungkol sa mana ay ipinakita naman sa kanya ang mapa ng kaharian at ang kinaroroonan din ng teritoryo ng mga demons. Pinabasa sa kanya ang buong libro dahil marami umano siyang matututunan dito tungkol sa kaharian, sa ibang lahi at sa mga demons. Para sa ikalawang araw niya ay pinatakbo naman siya ng ilang oras. Nagpatuloy ito ng ilang araw hanggang sa may nakikita na siyang liwanag ng kanyang healing magic. Pagsapit ng ikasampung araw ay nagagamit niya na ang kanyang healing magic kaya hindi na siya napapagod kahit ilang oras pa siyang tumakbo. Kinabukasan ay dinagdagan na ang kanyang gagawin at ito ay mag-push up. Dito na siya sinabihan ni Rose kung bakit halos puro pagtakbo ang kanyang ginagawa at ito pala ay para umano matakasan niya ang mga kalaban sa oras ng labanan. Sa pamamagitan nito ay mas mabilis din niyang maililigtas ang kanyang mga kakampi na nangangailangan ng tulong. Nagpatuloy ang kanyang pagtakbo at mga push-ups hanggang sa mapansin niya na parang gumaan ang kanyang katawan. Dahil nagiging madali na lang sa kanya ang pagtakbo ay pinadala na siya ni Rose ng mga pampabigat. Makalipas ang 3 linggo ay binisita siya nila Kazuki pero sa pagkakataon na ito ay kasama na ng mga ito ang prinsesa na si Celia at ang pinakamalakas na mandirigma ng kaharian na si Commander Siglis. Nang makita nila si Ken ay nagulat sila sa laki ng pagbabago sa katawan nito at sa ginagawa nitong pagsasanay. Hindi naman nagustuhan ni Siglis ang ginagawa ni Rose kay Ken dahil sinisira niya lang umano ang magandang kinabukasan ni Ken. Ngunit walang pakialam si Rose sa iniisip ni Siglis dahil may sarili siyang pamamaraan at gagawin niyang kanang kamay si Ken. Pinagpahinga muna ni Rose si Ken at para na din makapananghalian na siya kasama ng kanyang mga bisita. Nang makapwesto na sila ay dito lang nalaman ni Ken na isa palang prinsesa si Celia kaya kaagad siyang humingi ng tawad. Kinain nila ang dinalang pagkain ni Celia at nagustuhan naman ito ni Ken. Habang kumakain sila ay napag-usapan na din nila ang mga ginagawa nilang pagsasanay araw-araw. Ilang sandali lang ay hindi na napigilan ni Suzune na silipin ang abs ni Ken. Matapos ang mga nakita nila Kazuki at Suzune sa ginagawang pagsasanay ni Ken ay mas lalo lang silang nagkaroon ng motibasyon na paghusayan pa ang ginagawa din nilang pagsasanay. Kinabukasan ng umaga katapos mag-almusal ni Ken ay sinabihan siya ni Rose na lalabas umano sila. Dadalhin pala siya sa kagubatan na tinatawag na Darkness of Linger. Gusto ni Rose na maghunting siya dito ng Grand Grizzly at hindi siya pwedeng bumalik hanggat hindi niya ito nagagawa. Dahil wala pa siyang tiwala sa kanyang kakayahan ay inihagis na lang siya ni Rose papunta sa gitna ng kagubatan. Kagad niyang ginamit ang healing magic para makapaglanding siya ng ligtas. Matapos niyang mapagaling ang kanyang mga sugat ay bigla namang nagpakita sa kanya ang Grand Grizzly. Mabilis siyang nagtatakbo para makalayo dito ngunit nakakahabol pa din ito sa kanya. Lalabanan niya na sana ito nang magpakita naman ng mga Blue Grizzlies kaya minabuti niya na tumakbo na lang. Nang makarating siya sa ilog ay dito lang siya nagkaroon ng pagkakataon para makatakas. Pagkaahon niya ay naghanap muna siya ng ligtas na lugar na siyang gagawin niyang tirahan habang naririto siya sa kagubatan. Kinabukasan ng umaga ay nagpasya siya na kilalanin muna ang kanyang target at una niyang gagawin ay alamin kung saan ito nakatira. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ay nakakita siya ng pinagkalmutan ng oso. Nagulat siya nang makarinig siya ng tunog ngunit isa lang pala itong kuneho. Nang mapansin niya ang sugat nito ay kaagad niya itong pinagaling. Magpapatuloy na sana siya sa paghahanap ngunit sunod naman sa kanya ang kuneho. Tinanong niya ito kung saan makikita ang grizzly at dito na siya pinasunod.